Epson L14150. Ayan guys. A3 size na to. So, ito pala yung mga ink niya. So, ang original ink niya ay pigment na black. Tapos lahat po ay dye ink yung tatlo. Pero ito po, napalitan na po namin ng lahat po pigment na Hansol. Yan, ito po ipinalit ko. Lahat po yun ay ano na pigment na Hansol. Mga for printing business po. So, ang ano lang po ng disadvantage, wala na po yung warranty pag yun po ang nilagay ko. So yun guys, ito yung kanyang instruction, CD, power cable, and siyempre yung pinaka-printer. Tanggalin ko lang sa box. So yun guys, ito na yung ating Epson L14150. Yan, A3 size na yan. Ito yung kanyang USB cable. Yung para sa telepono PAX cable. At saka ito yung power cable. Yan. Yung mga ink, ito. Ulitin ko, ang original ink nya Epson pigment na 001. Tapos lahat po ay dye ink na 001 ng Epson. Lahat yan ay napalitan ko na ng Hansol. Hansol itong tatlo. Ito naman ay Kuyi. Yan. Kuyi na black. Tatlong Hansol. So yun guys. Natanggal ko na yung plastic. So, nakalagay sa kanya instruction. Tanggalin mo na yung mga tape. Huwag mo nang isasaksak. Tanggalin mo na yung mga tape. Lahat ng tape na makikita nyo, tanggalin nyo. So, ang kanya palang scanner ay pang A4 hanggang legal size ang kanyang scanner. Yan, A4, letter, hanggang legal size. Yan, ang dilaw ng aking daliri. Ayan o, yung kanyang scanner. Bago. So, digital na din pala siya. So yun guys, mayroon din sa loob na mga tape. So kailangan tanggalin muna yan. So, kung mapaparinig mo po sa ating background ba yung nakanta, sama pa yun ng pinsan ko, hayaan nyo na po. Yan, may tape pa kaya? Ito. So yun guys, tingnan nyo mabuti. Baka may tape pa. Then, pasensya na kayo sa aking shop. Maliit lang ang shop. Home base lang ito. So ayun, natanggal ko na lahat ng tape. Sa labas, sa likod, sa gilid, sa harap, at saka sa loob, may mga tape yan kanina. Tanggal ko na. Sa sunod, lalagyan na po natin ng ink. So, ganito paglalagay ng ink. Yan. Ito po, kailangan nakababa. Hindi nakataas. Pag po ililipat ng printer, kailangan nakataas yan. Pero kung gagamitin na po, dapat nakababa lang yan. So, ito ang kanyang lagay ng ink yan. So, una kong ilalagay ay black.
Pasensya na kayo sa aking kamay at ako ay naglipat na nga ng mga ink kanina. Pinalitan ko na sila lahat ng pigment. Kuyi na black tsaka Hansol na CMY. So yun guys, lipat na natin siya. So yun guys, ito. Kailangan yung ink natin ay nasa pinaka dulo o puno. Kailangan punuin lahat. Pag napuno na natin, babalik muna natin lahat bago natin isaksak. Bababa natin pag-scanner. Tapos isasaksak na po natin ang printer. So yun guys, nasasak ko na yan. Okay na din ang ink. Bubuksan na po natin. Kailangan pag pinindot ay iilaw. Yan. So ayan ang kanyang display. So pili tayo ng language. Touchscreen po yan. Ay, madami ang aking kamay eh. Yan. Ano ba maganda? Region, Philippines. Philippines ba dito? Wala. Philippines tayo. Hindi tayo galing sa Greece. Hindi natin kami Philippines. So ayan yun na po yung mga ngayon sa labas. So ayan, Philippines. Ano maganda? Hindi. So hindi ko alam kung para saan yan. So off na lang. Then day, mas maganda ay Monday pa. 01 date po yan na date 28 time format Filipino tayo. So ang oras po natin ay 4 sana balik mo 0 4:28 yan PM. Okay. So yan, ganun po ang pag-set up. Yan guys, matapos mong processing na nakalagay kanina, tatas natin to. Yan, kahit ang ganun lang. Tapos, pag nakita nyo na po yan, pakita mo. Pe-press po natin ito ng 5 seconds. Ang dami ng kamay ko. Naman daliri ko dahil sa ink, pasensya na po. 5 seconds daw. Yon. Yan, tatanong kung puno ba yung ating ink. So, yan, puno naman. So, proceed natin. And then, yes, yan. Puno. Done. Yan, so wag po nating papatayin yung ating printer. Huwag natin natanggalin ng saksak dahil siya ay mag-i-ink charge na. So antayin po natin matapos para yung ink na galing dito kahit pumunta na sa head. So yun guys, tapos na mag-ink charge. So tignan nyo to. Yan, pagkatapos niya mag-ink charge, nabawasan yung kaninang puno, dito na lang. Nabawasan yung tig-isang guhit. So ito, ang lumabas. So tingnan natin kung anong mangyayari. Just recommended na lang. So wala naman akong alam dito pa sa printer na to. So yung kanyang pinaka-settings na gamitin natin. So maglalagay lang ako ng papel para sa nozzle check. Guys, lalagyan ko muna ng papel, gawa ng mag-nozzle check. Tignan ng printer kung kompleto ang lalabas na ink. Kung kompleto yung kulay. So ayan, A4 yan, and then yun, ito, tingnan natin. Print, isip pala natin to. So ayan, print na natin for nozzle check. Ayan, load A4, so nalagyan ko na. Print na natin.
Yun na, nag-print na guys. Ito, tingnan mo. Maganda. Ayun. So, hindi pa siya masyadong kumpleto. Kumpleto yung black, yung yellow, yung magenta, and yung cyan, putol-putol. So, anong gagawin natin? Ay, ito. Yan, nakalagay naman dito, pagka may putol-putol, i-X natin. So, run, i-print head cleaning natin. Yan, start. 3 minutes ang kanyang head cleaning. So, wait lang natin. So, yun guys, after niya mag-head clean, automatic na pala siyang mag-nozzle check ulit. So, kinuha niya yung papel kanina na nilagay ko. So, yan, tignan natin ang difference. So, ito yung ngayon. Yan, kompleto na kung makikita nyo. Sadyang may pagitan po yan. Yung mga kulay. Ito yung kanina. Yan. So, after ma-head clean, kompleto na po lahat ng kulay. So, pag katapos po nyan, lahat okay na. So, ang gagawin po natin ay i-okay na natin. So, yan. Align, print position to fix, misalign. So, sa nakikita ko naman ay wala namang misalign dito. So, recommended na lang yung ating pipiliin. Yan. So, meron na naman dito lumabas. May A4 size na naman. So, okay natin. Print. Ang dami pala na itong Echiboreche. So, yun guys. Tinitignan niya kung tuwid yung pagpiprint ko, kung tama lahat. Walang salang print. So yun nga pala, hindi ko pa nasasabi, ang printer na to ay may wifi na din. Yan. Wifi supported na siya. So yun, tuwid naman lahat. Siyempre bago to, so walang problema dyan. Ayan guys, na-download ko na, ini-install ko na din. So pag mag-install kayo ng driver, kailangan nakasaksak yung kanyang USB cable papunta sa computer. So yan, dinedetect lang niya. Pag na-detect yan, diretso install na yan. So yun guys, nakunik ko na yung printer sa computer. So itong USB cable dito pala, hindi dito, ha. Yan. So yan, photo paper ang nilagay ko. So kung anong settings nyo sa computer, yun din dapat ang settings nyo dito. So ang settings ko doon ay naka photo quality inkjet ako, A4 na papel. So yan, close. Tapos so, piprint ko na. I-click ko na ang print. So yun, naka Epson L14 150 na siya, 150. Yan, test print. So yun guys, printing na. Titignan natin kung ayos ang print. May pangitik mo. Takaw mo. Go, dali. Meron ko yung nagkinay pa mo ng harap. Yung kaya-kaya. Ito sana ko isang tono. Ano ang bibigyan eh? Wala naman. Takot lang dito. Tapos forward mo na ito.
So, yun guys. Okay naman ang print. Yun, maganda. Ayan. Nakakatuwa lang. So, yun guys. Okay. Epson L14150. So, ito po ang kanyang printout sa glossy paper na 115 GSM. Yan. So, yun guys. Thank you for watching. Subscribe. Sana po nag-enjoy po kayo sa unboxing na hindi po marunong talaga. Yan guys. Thank you po. And subscribe.